Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo. Ang mga guro ang itinuturing na pangalawang magulang ng ating mga anak. Pero paano kung ang pinagkakatiwala nating mga taga-pangalaga ng ating mga anak ang siya palang unang mananakit sa kanila? Ito ang hinanakit ni Mang Victor Bartolome ng Valenzuela. Piningot, sinambunutan at inuntog pa raw sa mesa ang grade 2 niyang anak ng kanyang guro. Nang isumbong ni Mang Victor ang teacher sa principal, abay, imbis na siya ay tulungan, siya pa raw ang sinigawan. Narito ang kanyang reklamo. Panoorin niyo ito. Pagka umuwi yung bata, galing school, kumisan, hindi maiwasan na umabsent siya. Tapos pag umuwi siya, dinadaing niya sa akin na, Pa, piningot ako ng teacher ko. Ilang beses yun nangyayari. No? Inisip ko, parang disiplina lang sa bata. Ngayon, mga ilang beses siyang dumadaing sa akin na kada uwi niya, Pa, pinipingot ako ni ma'am. Tapos, minsan, nuuntog ako sa desk. Humingi kami ng medical legal. Pumunta kami sa barangay para ipablatter siya. Nung pinatawag na po yung teacher niya, pati yung presidente ng Teacher Association, PTA, pinabulaanan. Sinabing ganun sa anak ko na yung anak ko daw, kaya nagkasugat yan, tumambling. Tapos, pag-tumbling niya raw, tinamaan ng libro. Para aksyonan ang reklamong ito, makakausap natin si Mr. Victor Lorenzo, Admin Officer ng DepEd Valenzuela. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Sir, napanood nyo naman po, ano? At napakinggan nyo yung reklamo. Apo. Itong gurong ba ito may diferensya sa pag-iisip? May sira ba sa ulo to? Grabe po yung pinanggagawa niya sa bata. At yung principal ho, ganun din siguro, may problema din sa pag-iisip. Dahil sa halip na tulungan po yung magulang nagreklamo, abay, sinigawan pa po. Ano pong maitutulong ng DepEd dito, sir? Sa totoo lang po ay inimbestigahan po ito ni Dr. Ignacio. Okay. Yung pananakit po ng nasabing guro. Okay. At kung ito po ay hindi maayos, ito po ay aming actionan din po at i-elevate po namin sa regional office kasi po ang regional director po ang disciplining authority over teachers. Okay. Sa ginawa niyo pong pag-imbestiga, sabi niyo at nagpadala na kayo ng tao at nagpa-imbestiga, ano pong lumabas resulta sa inyong ginawang investigasyon? Principal po lamang po ang nag-imbestiga una at pinadala po sa amin yung report. At ngayon po ay ito po Jesus ay Mario, aming sir. actionan po dito. Sir, principal ang nag-imbestiga? Ano ka? Di ba kasasabi lang kanina, sinabi ko lang, di mo narinig, hindi ka nakikinig na nagsumbong sa principal yung tatay, sinigawan pa ng principal. Tapos sa principal kayo mag-aasa sa investigasyon? Hindi Sir mo naman. una po, Sir naman. i-elevate po namin ito sa regional office po para po ma-imbestigahan po maigi po. Sa tingin ko po, sir, walang saysa itong pag-uusap namin. Sige na, hindi na po kita kakausapin pa dahil nagsasayang lang po kami ng oras. Ang gagawin na lang po namin, i-refer namin ito sa WCD, Women's and Children's Desk, at umaasa po kami na maka-action yung WCD. Kasi yun na, nawalan po kami ng gana. Nung sabihin nyo na pinaimbestigahan nyo niya yung insidente sa principal. Aba, yung principal, Kengkoy din eh. Ba't kayo pupunta sa Kengkoy? Oo, di ba? Oo ka nang oo. Di ba? Wala kang magagawa, di ba? Hindi po, ganun po ang aming role. Kung ano po ay i-elevate po namin to sa regional office para kasi po ang You've been saying that director po ang 3 times. authority over teachers. Sir, you've been saying that 3 times. Elevate na Apo. elevate. What I'll Apo. do now is I'll elevate you na para ikaw ay malis na sa ere. Salamat po, Apo, sige Ginoong po. Victor Thank you po. Lorenzo. Okay po. Inutil, sir. Thank you. Apo. Kausapin po natin si Police Inspector Concepcion Salas, ang head ng Women's and Children's Protection Desk. Ayan, Rafi, maya-maya, tinokontak natin siya. So Okay. ito palang Women's and Children's Protection Desk, Rafi, kung sakali bang may mga ganitong sitwasyon, pwede na bang dumiretso na rin doon? Para kumbaga, katulad itong napangyayaring ito, kung ang principal din ang mag-investigate, baka hindi naman talaga matugunan yung, yung problema. Alam mo, yung nakakainis talaga dito, Emeline, narinig mo naman, yung sabi nung taga-DepEd, nagpadala sila ng investigador at ang nakausap pa lang naman nila so far sa kanilang ginagawang pag-iimbestiga ay yung principal. Diba? So, pinaubaya sa principal yung investigasyon. Samantalang yung principal, loko-loko, yun pa nga yung
naninigaw, di ba? So, sinong matutuwa dyan? Sagot At kasi- saka kanina pa niya paulit-ulit sinasabi, I will elevate. Kumbaga, wala siya masabi, parang inutil, kaya nga, nakakapikon po. Eh kasi, Oo. kung ilagay niyo po sa katayuan ng Kung ikaw magulang din ang inyong parent. sitwasyon, di ba? Oo. You will really react the Sige, same way. kakausapin din natin si Police Inspector Concepcion Salas, ang head ng Women's and Children's Protection Desk ng Valenzuela City. Magandang hapon po, Inspector. Hello po, sir. Magandang umaga po. Okay, alam na alam po namin na kayo lang po ang makakabigay ng magandang solusyon sa problemang ito. Ano po yung kaso ng isang guro na nananakit ng paslit ng bata? Ano pong pwedeng maikaso dyan, madam? Ang pwede po nating ikasa doon ay RA 7610 or child abuse dahil nga po sinaktan niya nga po yung bata, sir. Okay, so ang mangyayari po dito, direct filing, ano po? Dahil, Opo, kasi ayon po dun sa binigay na info ng staff niyo, October pa po siya nangyari, sir. Kasi ma'am, nakakaawa yung bata ngayon, traumatic kasi nangyari sa kanya at ayaw na pong pumasok. Opo. At mula ngayon, galit na po siya sa mga guro. Nilalahat na niya dahil nga po sa nangyari sa kanya at sobrang pagmamalupit. Opo. Okay. Now, kapag naisampa na po yung kaso sa inyo, ano pong sunod na mangyari? Iakit niyo po sa piskalya, ano po? Opo, opo. At magkakaroon sa PINA yung teacher. Yung suspect, at pwede po siyang hulihin through warrant pag hindi siya umaten. Ayun. Okay. Sige po. Sasamahan po namin yung bata diyan sa inyong tanggapan at once again, kami po ay umaasa na kayo po ang inyong tanggapan makapagbigay po ng solusyon sa problema ito. Maraming salamat po, Inspector Salas. Madam, Opo, sir. Maraming salamat din po. Punta na lang po sa office namin, sir. mabuhay po kayo, madam. Okay po. Para sa inyong mga reklamo o suggestion sa amin, ipadala po ninyo ito sa itimbre mo kay tulfo@gmail.com o mag-text sa 0949-616-064. Balikan natin ang iba pang balita sa buong magdamag. Sugatan ng isang pasahero sa banggaan ng dalawang taxi sa QC. Nag-counterflow daw ang isa sa kanila. Pero hirit ng pasahero, may pagkukulang din ang driver ng sinasakyan niyang taxi. Nagbabalita si Jeff Caparas. Sugatan ng ulo ng pasaherong si Precious Castro matapos maumpog ang kanyang ulo sa rearview mirror ng sinasakyang taxi. Nabangga kasi ng taxi ang isa pang taxi sa Kamuning sa QC. Nag-counterflow daw ang nakabanggaan nilang taxi para malampasan ang nasiraang truck sa kalsada. Pero kwento ng pasahero, hindi raw naka-alerto ang driver ng sinakyan niyang taxi. Ano Galing po ako sa friend ko. Oh, Inaantok na po yata tong driver eh. Hindi ko po alam, bigla na lang po eh. Nang tanungin naman kung totoong inaantok nga ang driver. Naantok daw kayo, boss? Medyo inaantok ako kanina. Ayon naman sa driver na nag-counterflow na taxi, mabilis daw ang takbo ng kasalubong ng taxi, kaya sila nagsalpukan. Ang bilis ng takbo niyan. Alam niya naman na parating ako, sinalubong niya pa ako. Naantala pa ang dating ng rescue team dahil sa matinding traffic na dinulot ng aksidente. Kaya ang biktima, sumakay na lang ulit ng taxi para makarating sa ospital. Sa impounding area naman ng Traffic Sector 4, ang punta ng mga taxi habang iniimbestigahan pa ang aksidente. Jeff Caparas, News 5. Na-corner ng mga pulis ang isang lalaking nagtangkang umunong mang-hold up ng